patuloy mga kababayan magdi-display ng arrogance ang pamilya Duterte at saka makikita nila na talagang malakas ang impluensya pa ni Digong sa kanyang mga followers, malamang hindi pagbigyan tuloy yung nire-request nilang interim release kasi pinapakita lang po na malakas yung threat hindi lang ng dating Pangulo pati ng kanyang mga supporters doon sa mga victims po ng AJK. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Hello po mga kababayan, kumusta po kayo? Wala muna tayong joke time kasi nasa Lakwatsa po tayo, somewhere. Wedding anniversary kasi namin ni Mrs. Maraming salamat doon sa mga nag-greet sa atin. 35th wedding anniversary namin ni Mrs. Para niya Mr. Maravillas, iba yung lugar mo. Nasa tabing dagat lang po kami. Yan o. Maligo muna. Kasama yung aking mga anak. Maraming salamat doon sa mga greetings. Napakarami, pero may mga buzzers pa rin. Ngayon, pag-usapan natin yung birthday ni Digong. Happy birthday, sabi ng Palasyo Malacanang. Sana niya lumawig pa yung buhay, sabi ni Jose Castro. Tapos, more fortunes, kasi kailangan na niya yan ni Digong ngayong panahon. Ngayon, yung mga kumakalat na greetings ng ating Pangulo, matagal na yon. Wala man yatang greetings ngayon yung ating Pangulo. Alangan man, yung Palasyo nag-greet si Jose Castro. Pero hindi ko nakita yung ating Pangulo na may personal greetings ngayong birthday. Ang mayroon po si Amy Marcos. Talagang si Amy Marcos po, suwail na anak. Mas minahal pa si Digong kaysa sa kanyang kapatid. Tapos pumunta doon sa pumunta sa mga preso para mag-celebrate ng birthday ni Digong. Bumisita si Amy Marcos. Sabi ng mga supporters ng ating Pangulong Bongbong, hindi na niya yan si Amy Marcos makakatikim ng boto galing sa amin. O ngayon, sa Davao City, kahapon, nagsagawa ng protest rally yung mga Davaoeños kasabay ng birthday ng dating Pangulong Digong. That's normal. Mga taga Davao siyempre. Ang estimate ng mga pumunta doon, pero sa kanila man lang itong estimate, 100 to 300,000 daw. Tingin ko mga kababayan, baka mga 50,000 man lang po yon. Kaya lang siyempre, pasobra yung mga estimate para takutin yung ating gobyerno. Sinasabi nila, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa, lalo na doon sa Netherlands, nagtipon-tipon sila doon, hoping na mape-pressure yung ICC. Di ano niya, Mr. Maravillas, tingin mo? Tingin ko po, hindi pa sisindak yung ICC. At yung interim, sabi ng ICC spokesman, yung interim release, naka-depend sa magiging acceptance. May mga conditions kung tatanggapin ng ating gobyerno. So, madaling sabi, nakasalalay po sa kamay ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang interim release, at least yung interim release, pero yung future ni Digong po, wala man po yun sa kamay ng ating Pangulong Bongbong. Nasa kamay ng ICC, ng mga judges, at kung patuloy mga kababayan magdi-display ng arrogance ang pamilya Duterte at saka makikita nila na talagang malakas ang impluensya pa ni Digong sa kanyang mga followers, malamang hindi pagbigyan tuloy yung nire-request nilang interim release kasi pinapakita lang po na malakas yung threat hindi lang ng dating Pangulo pati ng kanyang mga supporters doon sa mga victims po ng AJK. Kaya tingin ko mga kababayan, itong mga ginagawang activities in support sa dating Pangulo, ibig makatulong po, malamang lalo pag makasama. Diba? Pero sabi nga natin, nasa sa inyo yan, kung ayaw ninyong makinig, nag-warning na po yung mga experts sa ICC, pero ayaw nilang makinig. O ngayon, doon sa Doha, Qatar, may mga Filipinos inaresto ng mga authorities kasi
nagsagawa ng protest para i-demand yung release mga kababayan ni Digong sa ICC. Inaresto ng mga authorities po. Ayan o. Several Filipinos in Doha, Qatar have been arrested and detained for suspected unauthorized demonstrations in Qatar. Ayan, sabi diyan, the Philippine Embassy in Qatar confirms arrest and detention of several Filipinos on Friday, March 28 over suspected unauthorized political demonstrations in Qatar. Yan ang sinasabi natin, matitigas ang ulo. O ayan, saan kayo ngayon? Iingi ng tulong sa embassy siyempre, sa gobyerno ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero kinokondem ninyo, may mga local laws na dapat ninyong i-observe. At sa Qatar, in other countries lalo na mga Muslim countries, maigpit po sa mga rallies, lalo kung hindi otorisado siyempre. So yan ang nakuha ninyo sa katigasan ng ulo. Nagmana kasi kayo sa inyong leader, matigas ang ulo eh. Kaya sabi ng mga nag-react dito, lahat ng mga kumakalaban kay PBBM, nakakarma. Sabi na kakarmahin kayong lahat. Nakakalaban kay PBBM kasi tinadhana ng Diyos na si PBBM. Kaya dapat huwag kalabanin. Yan o. Sabi ni Love Hurts, buti nga yan sa kanila, pilit na pinaglalaban ang mali. Sisi na naman nila si Marcos. Dito sa Qatar, bawal kasi yan. Dito alam nilang Arab country dito. Tapos magrarally sila. Tapos Ramadan pa, deserve nila yan. Literal zero remittances ang pamilya nyo ngayon dahil sa katangan nyo. Hindi sila makarimit ngayon kasi nakakulong sila. You see? Ganon mga kababayan, pag matigas ang ulo, talagang ang hanap ninyo, basag ulo eh. Ang leader kasi ninyo, ang hanap, basag ulo. Wala man sana siyang problema, mga kababayan. Gumawa siya ng problema. Ayun, patong-patong na problema ang kinakarap ng mga Duterte. Sabi ni Julius, di sila nag-iisip. Alam nila si PBBM Pangulo, di nila nire-respeto man lang. Sige, sambahin niyo ang mga Duterte kung tutulungan kayo ng mga yan. Nanggugulo kayo ngayon sa gobyerno, imbis na tulungan. Hingi kayo ng tulong kay Digong. Ano pa kasi, pinaglalaban nyo, nakakulong na yung tao, paano kayo tutulungan? Kayo ang gumagawa ng ikakapahamak nyo dahil lang sa Digong na idol nyo, mga umiidolo kay Dugong, wala ding Diyos mga yan. Sabi ni Divina, masaya naman din ang mga yan na nakakulong dahil ginawa nila yon para sa kanilang puon, kaya kahit doon na lang sila nakakulong. Pari-parehas na kayo ngayon nakakulong. Di ba? Kalukuhan yung ginagawa po ninyo. Ba't hindi kasi ninyo na lang hayaan ang due process na mamayani? Buti nga na si Digong may due process. Sabi nga natin, yung kanyang mga na-AJK po, lahat na sila mga kaluluwa, yung mga na-AJK ni Digong. Si Digong po, binibigyan ng due process. Lahat ng karapatan, nirespeto. Pero yung mga more than 30,000 na biktima ng AJK, wala na po, abo na, sumama na sa lupa. Sabi ni Shirley, ayan kasi matigas ang mga ulo. Hingi na lang kayo ng tulong sa kinikilala ninyong tatay. Sabi ni Yamlin, for sure, pag tinulungan pa yan ni PBBM, kopoda pa yan na pakitang tao lang. Kasi ganito ganyan, pag hindi naman tinulungan, sasabihin masamang ugali. Baka walang pera ang gobyerno. Kasi ninakaw ni BBM. Yan yung mga tipo ang tao na ang babae mag-isip. Puro emosyon ang nagtatakbo sa kanila. Walang sumang-ayon po, walang makipagsimpatya doon sa mga nakulong sa Qatar. Kita ninyo? Anyway, mga kababayan, yun muna yung ating short video ngayon kasi anniversary naman po namin ni Mrs. Maraming salamat sa mga greetings po ninyo. Kailangan mag-relax din tayo. Okay po? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.